patahimikin nyo na. Huwag nyo patayin, kundi patahimikin lang para makapag-focus po tayo sa Word of God. So lahat po tayo, let's all stand up as we welcome the mighty man of God here in our JTG Manila Church, our senior pastor, Reverend Glenn Ramos. Praise the Lord. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. At tayo po ay laging excited dahil lagi pong may bagong bagay na ginagawa si Lord. Amen. Basta tayo po ay laging umaasa na nag-e-expect tayo, meron po tayong tatanggapin kay Lord. Sino ho rito may ine-expect kay Lord magsabi ng praise the Lord? Amen. Tayo lahat ay sandaling yung muko, tayo manalangin. Hallelujah. We give you praise, O God. We magnify your name. Lord, thank you for this wonderful day that you have given unto us. Once again, O Lord, kami malay nakapagpuri sa iyo. Kami ay nakapagsamba sa iyo, Panginoon. Ngayon naman ay malaya naming pakikinggan at pag-aaralan ang iyong salita. Mangusap ka po sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, kumilos ka ng malaya, Panginoon, isang makapangyarihang pagkilos, encounter, O Lord, ang gawin mo po sa bawat isa sa amin. At umaasa po kami na matatapos ang gawain ito, may karagdagang kalakasan, himala, pagpapala na ibibigay mo po sa bawat isa. Salamat po, wala pong ibang maitaas kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Bago tayo mo po, pakisabi sa tatlong tao, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo sa Kanya, may plano sa iyo ang Panginoon. Sabi mo sa Kanya, may tatanggapin kang himala sa Diyos. And then tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. Again, we would like to welcome each and everyone. Welcome po sa JTG Manila Church where Christ is real and disciples are made. Also, sa lahat ng mga nakatune in sa atin, sa ating Facebook Live, kayo ay kausapin ni Lord at pagpalain ng Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong topic about influencers. Okay? Sino po rito may naunawaan na at natanggap na siya mismo ay influencer ni Lord? Sabi muli sa katabi mo, you are an influencer. Now, habang pinag-usapan po natin ito, gusto ko pong idiin muli at muli pong ipaalala sa lahat na being an influencer of Jesus Christ, we don't need a platform or social media account para tayo po'y maging influencer. Although, malaking bagay po ang nagagawa na meron tayong social media account sa panahon ito na gagamitin for the kingdom of God, pero being an influencer ay hindi po nangangahulugang sikat ka sa YouTube, sikat ka sa Facebook or Instagram. You can be an influencer by the power of God in our lives. Amen ba? Then we also talk about Jesus Christ, the greatest influencer ever lived. Napag-usapan natin ang Panginoong Hesus, ang pinakadakilang influencer na buhay sa mundong ito. Amen? Ngayon naman, pag-usapan natin, handa na ba kayo makinig? And allow me, kasi hindi po ako just to preach today, but we're going to have a Bible study. Magba-Bible study po tayo ngayon. Okay? Kasi through this, alam ko po, lalo ho tayong tatatag sa pagkaunawa ho natin sa ating pag-uusapan ngayon. The most powerful influencer in Christian life. Pag-usapan natin ngayon, ang pinakamakapangyarihang impluensya sa buhay ng mga Kristiyano. Sino kaya pinakamakapangyarihang impluensya sa buhay ng mga Kristiyano? Alam na po natin, walang iba kundi the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit is the most powerful influencer in Christian life. Now, we're going to talk about the influence power of the Holy Spirit. Okay? The influence power of the Holy Spirit. Ano ang nangyayari sa buhay ng Kristiyano kapag dumating sa kanya yung impluensya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos? Pero bago po yun, pag-usapan na muna natin kasi marami mga Kristiyano, kaya sabi ko kanina, Bible study muna tayo ngayon, okay? Marami kasi mga Kristiyano na hindi nila nauunawaan o nakikilala sino ba ang banal na Espiritu. Hindi po kung ano, kundi sino. Okay? Hindi ho ito what, kundi who. Okay? Because the Holy Spirit is God. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is God. Sabay-sabay natin sabihin, the Holy Spirit is God. 1 John chapter 5, verse 7 to 8, for there are three that bear witness in heaven, the Father,
the Word, at alam natin kung sino yung the Word, Jesus Christ, the Son of God, and the Holy Spirit. And these three are one. And these three are one, and there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agrees as one. So, ibig sabihin, sa langit po, may tatlong sumasaksi. Ang Ama, ang Salita, at ang Banal na Espiritu. At ang tatlong ito ay iisa. Naniniwala po tayo doon sa tinatawag na Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito pong tatlong ito ay distinct sa bawat isa. Okay? They are distinct to each other. Ibig sabihin, ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi ang Holy Spirit ay hindi ang Ama. Kundi sila po'y tatlong persona, pero iisa sila sa pagiging Diyos. So we're talking about the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay Diyos. Ilang mga bagay na papatotoo ng Holy Spirit ay Diyos. The Holy Spirit is described as having the essential attributes of God. Ang Banal na Espiritu ay kinikilalang Diyos sapagkat meron ho siyang attributes. Pag sinabing attributes, katangian na meron lamang sa Diyos. Okay? Meron hong katangian ng Banal na Espiritu, bago natin pag-usapan yung impluensyang meron sa buhay natin, dapat ma-establish muna nating lahat, yung kayo lahat sa akin mga kapatid, ng Holy Spirit ay Diyos. Hindi po siya puwersa, hindi lang siya basta impluensya, kundi siya isang persona. Okay? At siya ay Diyos. Bakit? Meron ho siyang katangian na meron lamang sa Diyos, tulad ng the Holy Spirit is eternal. If He is eternal, then He is not created. If He is not created, then He is God. Ang Banal na Espiritu ay eternal, at kung siya'y eternal, hindi ho siya nilalang. Dahil kung siya'y nilalang, meron siyang simula. Pero ang Banal na Espiritu, hindi nilalang, kundi siya'y eternal, siya'y nag-e-exist bago pa ang lahat. Kasama na ng Diyos Ama at Diyos Anak ang Banal na Espiritu. He is eternal. Hebrews chapter 9 verse 13. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumadalagang baka ang wiwisik sa mga taong itinuring na marumi upang sila'y luminis ayon sa kutusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Okay, so ang Banal na Espiritu ay walang hanggan. He is eternal. That is the attributes na meron lamang sa Diyos, sapagkat lahat ng bagay ay may simula. Maging si Satanas, bago siya naging Satanas, siya isang anghel. Ang tawag sa kanya ay Lucifer. At siya'y may simula. Okay? Lahat ng bagay, maging ang buong kalawakan, ang buong universe ay may simula. Big Bang Theory. May simula. Actually, napatunayan na po yan by science, no, na ang universe ay nag-e-extend, lumalaki kasi may simula ito eh. At eventually, ito'y matatapos. So lahat ng bagay ay may simula, pero lamang sa Diyos. At ang Banal na Espiritu ay Diyos. Sumunod, the Holy Spirit is described as having the essential attributes of God, that the Holy Spirit is omnipresent or everywhere present. Diyos lamang po may katangian ng ganitong katangian na ang Banal na Espiritu ay sa lahat ng dako. Psalms 139 verse 7 to 10, where can I go from your spirit? Saan ako makapagtatago sa iyong Espiritu? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the outermost part of the sea, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. Sabi rito na sumulat ng Salmo, saan ako pwedeng magtago sa iyo? Ang Espiritu mo'y nasa lahat ng dako. Okay? So the Holy Spirit is everywhere. Tayo po, may limitasyon. Ngayon, nandito ka, wala ka sa bahay nyo. Tama? Okay, kahit na may kakambal ka, hindi pa rin ikaw yun eh. Meron tayong kapatid dito na magkakambal, si Dayan at saka si Daylen. No? Kung minsan nandito si Dayan, wala si Daylen. O nandito si Daylen, wala si Dayan. Minsan sabay silang nandito. Pero hindi nangangahulugang, no? Na bilang tao, tayo po'y tao, lahat ng dako nandoon ho tayo. Hindi. Ang Diyos lamang ang may katangian
sa lahat ng dako ay nandoon. Maging si Satanas at ang mga demonyo ay walang kapangyarihan na tinatawag na omnipresent o sa lahat ng dako ay nandoon. Diyos lamang ang may ganyang katangian. Ngayon kung Holy Spirit ay may katangian ganyan, tinutukoy lamang ng ating pinag-uusapan ng banal na Espiritu ay Diyos. Bigyan niyo pa po ako ng ilang mga slide patungkol sa pagpapatunay ng Holy Spirit ay hindi lamang force, hindi lamang influence, but He is God. The Holy Spirit is omniscient or all-knowing. Ang banal na Espiritu ay omniscient. Taas pa, nauna na yan. Omniscient or all-knowing. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Ako ba yung tumalon, Nak? Sorry. Okay, babalikan ko yan. Omniscient or all-knowing. Ibig sabihin, siya'y nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi lahat ng Espiritu at hindi lahat ng nilalang ay nakakalam ng lahat ng bagay, kundi ang Diyos lamang ang nakakalam ng lahat ng bagay. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11. Ngunit, ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakakalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ay all-knowing. So therefore, tingkay lahat sa akin mga kapatid, ang Diyos na all-knowing ay walang nakakalam sa isipan ng Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay, kundi yung Espiritong nasa Kanya. At kung yung Espiritong nasa Kanya ay nauunawa lahat ng nilalaman ng Diyos, gayon din naman, therefore, sa konklusyon ng talatang ito, ang banal na Espiritu ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Sumunod, at dito ako magtataos tungkol sa attributes of God. No, that the Holy Spirit is God. The Holy Spirit is omnipotent or all-powerful. Ang banal na Espiritu ay makapangyarihan sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, makapangyarihan sa lahat. Mga taga-Roma 15:13, ganitong sabi, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at daw ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? The Holy Spirit described here that He is powerful. Okay? Because Holy Spirit, tulad ng sinabi natin, tingin kayo lahat sa akin. Nung bata ako, nalilito ako tungkol sa Holy Spirit. Nalilito ako actually sa Trinity. Okay? Pero that is the doctrine na ating pong pinaniniwalaan. Actually, kahit nung kayo Catholic pa, marami sa atin dating galing sa Catholic, tama po? Pinaniniwalaan natin ang Holy Trinity. Ngayon, sa Holy Trinity, pinaniniwalaan natin na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu ay Diyos sa iisang pagka-Diyos. Hindi ho sila lamang sa isa't isa, hindi mababa ang anak sa Ama o ang Espiritu sa anak. Pantay-pantay sila sa pagiging Diyos sapagkat naniniwala ho tayo sa tinuturo ng Biblia na ang Diyos ay iisa. Okay? Kasi pag sinabi pong one, sa Hebrew word, pag pinalalim pa natin ng pag-uusap na ito, ay hindi po tinatawag na absolute one. Pag pinag-usapan po ang God, which is yung translation doon sa Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning God, yung God doon na Elohim, nang ibig sabihin a plural form of God, na ang Diyos ay hindi absolute one. Okay? Meron ho siyang kasama, may persona ang Diyos. Now, we're going to talk about the influence power of the Holy Spirit in our salvation. Okay? Na-establish muna natin ngayon. Huwag ho kayo malilito. Ang Holy Spirit ay hindi po parang kuryente. Hindi ho siya parang kidlat. Hindi ho siya isang parang Dragon Ball ni Goku. No? Parang pag ginano niya, no? May power na lumalabas sa kanya. Hindi po ganun ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay may persona. Siya'y Diyos. At ang Diyos na ito, ang Holy Spirit na ito, okay, ay may impluensyang kapangyarihang kumilos sa atin nang tayo ay naligtas.
Hindi ho tayo naligtas kung hindi ho kasama yung pagkilos at kapangyarihan ng impluensya ng Banal na Espiritu sa atin. Number one, the Holy Spirit is responsible for our being Christians. Number one, the Holy Spirit causes the believer to acknowledge Jesus as Lord. Listen to me, church. Hindi ho tayo naging Kristiyano nang sa sariling pagsusumikap natin. Nandiyan kayo? Tulad ng ating kaligtasan, hindi ho natin pinilit na tayo maligtas o gumawa tayo na mabuti, kaya tayo nangaligtas. Naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At nakinilala natin si Jesus bilang ating Panginoon. Sino rito kinikilala na si Jesus bilang kanyang Panginoon? Amen? Hindi ho siya Panginoon, kundi Panginoon. He is our Lord. At nakilala natin siya bilang Panginoon dahil din sa impluensya ng kapangyarihan ng Banal na Espiritong kumilos sa atin. Ito sinabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Hindi mo masasabing si Jesus ay iyong Panginoon kung hindi rin sa kapangyarihan at impluensya ng Banal na Espiritu. Okay? Kaya salamat sa Banal na Espiritu. We also believe in dispensation of the Holy Spirit. Ibig sabihin, nung panahon ng Old Testament, that's the dispensation of the Father, ng ating Panginoong Jesus ay naging tao, siya ang kumilos noon, nung panahon siya ay naglingkod, at sa panahon naman pumanik na ang Panginoong Jesus, sabi niya, hindi ko kayo iiwan ng walang kasama, kayo orphan, kundi ipapadala ko sa inyo ang Banal na Espiritu. At mula noon hanggang sa panahon ngayon, this is dispensation of the Holy Spirit. Kaya tayo na born again. Sabi sa katabi mo, kaya ka na born again? Dahil sa Holy Spirit. Amen? Kaya napakahalaga po ng impluensya ng Holy Spirit sa ating buhay. Number two, the Holy Spirit is responsible for the regeneration of the human spirit. What is regeneration? Ibig sabihin niyan, kaya ka na born again. Na-regenerate ang spirito mo, yung human spirit mo, dahil ang may responsable nito at ang may gawa nito ay ang Banal na Espiritu. John chapter 3 verse 5 to 6, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Ang sino ang ipinanganak sa laman ay sa laman, ngunit ang pinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Kaya tayo na born again, nasabi natin si Jesus ang ating Panginoon dahil sa Holy Spirit. Kaya tayo na born again dahil pinanganak tayo sa Espiritu Santo. Number 3, the Holy Spirit unites us with Christ. Ano ang pinupunto natin dito? Ang impluensya ng Holy Spirit sa atin, no? Siya'y Diyos, number 1, nag-impluensya niya sa atin, naging Kristiyano tayo. Okay? Na-born again tayo. Pinag-isa tayo kay Kristo. Basahin muna natin ito. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. For by one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slave or free, and have all been made to drink into one Spirit. 1 John 4:13, by this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us His Spirit. So, ang trabaho ng Banal na Espiritu, number 1, sa ating mga na born again, mga Kristiyano, ay dahil sa Kanya kaya tayo ligtas. Dahil sa Holy Spirit, kaya nasabi natin si Jesus ang ating Panginoon. Kaya tayo na born again, may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Salamat sa impluensya ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pero marami sa atin, listen to me church, ni hindi man lamang nakikilala ang Banal na Espiritu. I pray, pagtapos po ng teaching na ito, lahat po tayo ay may kaisipan at may puso ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay araw-araw. Tayo po pag nanonood ng YouTube, nanonood ng Facebook, ng commercial, ng TV,
Na-impluwensyahan ho tayo ng mga taong nagsasalita, nagpo-promote, no? Na-impluwensyahan ho tayo ng kanilang buhay. Pero niyo po, kung meron mang number one na dapat mag-i-impluwensya sa atin, sa buhay na ito, upang tayo magtagumpay, walang iba kundi yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kasi siya ang may responsible. Bakit tayo Kristiyano? Hindi natin masasabing si Jesus ang Panginoon natin. Kasi sabi ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na siya iyong Panginoon, maliligtas ka. Hindi mo masasabi yon kung wala ang Holy Spirit. Kaya salamat sapagkat yung impluensya na kapangyarihan ng Holy Spirit ay dumating sa atin. Amen ba? Now, the influence power of the Holy Spirit, kanina, ano yung kanina natin in our salvation, ngayon naman, in our Christian walk. Yung pang-araw-araw nating pagiging Kristiyano. At dito po ako maninermo ng kaunti. Okay, kanina nag-Bible study tayo. Ngayon naman, please allow me to preach to you. Okay? Ang impluensya na kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pang-araw-araw nating paglakad bilang mga Kristiyano. May 3 bagay ho tayong pag-uusapan dito. Kanina po, 3 bagay rin yung kanina. 3 bagay. Actually, lahat ito ginawa kong 3 bagay. 3 points. Kasi it represents the Holy Spirit. Okay? The influence power of the Holy Spirit. Number 1, empowered worship. Number 2, empowered witness. Number 3, empowered work. Pag ikaw ay na-impluensyahan, tingin kayo lahat sa akin mga kapatid, ng Banal na Espiritu, hindi ho siya basta lang impluensya, kundi siya Diyos, siya may damdamin, may emosyon, siya pwede mong makilala, magkaroon ng intimate relationship with Him. Pwede mo siyang kausapin at siya'y sasagot sa'yo. Hello? Ang gagawin nito sa'yo, sa buhay Kristiyano mo, number 1, He will empower your worship. Pakipindot. He will, empower your worship. Ang pagiging Kristiyano natin, mula na tayo nakakilala na kay Lord, salamat sapagkat nung nakakilala tayo kay Lord, nai-enjoy natin itong bagay nito, ang sambahin ng Diyos. Tama? Kaya nga, kahit anong gawin, I believe ito mangyayari. Pigilin man ng gobyerno o ng sino mang tao ang pagsamba, ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi magpapapigil. Naniniwala kayo doon? Darating ang time, darating yon. Biblical po, propesiya na, ipagbabawal ang pagtitipon ng mga Kristiyano. Pero kung darating man yon, listen to me, may kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin na hindi tayo mapipigilan. Tayo man ay ikulong, tayo man ay i-persecute, tayo man ay kung ano-anong gawin sa atin, ibilanggo man tayo, ang hindi nila pwedeng kunin sa atin ay yung kapangyarihang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na tayo sasamba sa Kanya. Amen ba? Pagka ang Banal na Espiritu hindi nag-i-influensya sa'yo, ang worship mo walang power. Ephesians chapter 5, verse 18 to 20. And do not get drunk with wine, for that is debauchery. Sabi rito, huwag kang iinom ng alak na nakasisira ng iyong pamumuhay. Baka meron pa pong umiinom dito ng alak na kung saan ay nagiging lasinggera ka pa. Sabi ng Bible, huwag kang iinom ng alak na nakasisira ng iyong pamumuhay. Amen? Bagkus, imbes na uminom ka at mapuspos ka ng alak, mapuspos ka ng Banal na Espiritu, but be filled with the Spirit. Sabi sa katabi mo, mapuspos ang Banal na Espiritu. Hindi ka puspos ng TV, hindi ka puspos ng Netflix, hindi ka puspos ng YouTube. Hello? Hindi ka puspos na kung ano-anong espiritu, lalo ng alak na nakasisira ng iyong pamumuhay. Bagkus, mapuspos ka ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng, ito yun, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Pag napupuspos ka ng Holy Spirit, ang pagsamba mo na-empower. Kaya kita nyo po, yung mga hindi puspos ng Holy Spirit, makikita mo yan sa praise and worship pa lang.
Walang kalat-latoy. Walang kadating-dating. Hello, pero mga puspos ng Holy Spirit, pumapalo pa lang simula ng drums, yung puso niya parang bumibilis na yung tibok. Nanya kayo? Meron kagalakan pagdating ng pagsamba. Yung worship mo ay may kapangyarihan. Yan ay nagagawa lamang ng impluensya ng banal na Espiritu sa atin. Pero yung mga hindi na-empowered ang worship nila kay Lord, hindi pa nagsisimula, gusto nang umuwi. No? Yung iba, tulala pagdating ng pagsamba. Why? Listen to me, church. Listen to me. Worship is a privilege given by us, by God. Pribileyo ito. And you cannot worship something that you don't know. Hindi mo masasamba ang isang Diyos o isang persona na hindi mo kilala. Because worship is about adoration. Ang pagsamba ay ina-adore mo yung isang persona. Halimbawa, kung sumasamba ka sa isang tao, sinasamba mo halimbawa si Pastor Mark, kailangan kilala mo siya bago mo siya sambahin. Hinahangaan mo halimbawa, ay kahanga-hanga itong taong ito. Paano mahahangaan ng isang taong hindi mo naman kilala? Ganon din sa Diyos. Bakit walang power ang pagsamba ng iba? Sapagkat hindi nila kilala ang kanilang sinasamba. Bagkus ang iba, sabi nga ng Biblia, naging mangmang sila ng kanilang mga maling pag-iisip na imbis ang sambahin ay ang gumawa, sinamba nila ang mga nilalang. Kita niyo ibang tao, mas sinasamba yung influencer sa YouTube, hinahangaan ng gusto. Hinahangaan ng mga banda, mga K-pop. K-pop pangit naman. Parang ito yung mga baklang naging tomboy Huwag kayong magagalit yung mga ano dyan, pansa-pansang K-pop ha. Okay lang yan, basta huwag kayong susobra lang. Alam niyo yung masyado na kayong follower, pero si Kristo hindi niyo man lang masunod-sunod. Tama? Follower na follower kayo, lahat ng ginagawa at pinupuntahan, alam na alam nyo, pero yung buhay ni Kristo, hindi nyo man lang masaliksik. Now listen, ako po yung lumaki sa isang church, bata pa ako, nakita ko na lahat ng bagay tungkol sa church, no? Hanggang sa, pati ang pagsamba, parang naging, ano lang sa akin, naging parang ritual. No? Kasi nga kinalakihan. Kaya alam nyo po, yung mga lumalaki sa simbahan dito, pinanganak kayo, mga magulang nyo, ay Kristiyano na, kailangan magkaroon ka ng enkwentro sa Diyos at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, mapuspos ka para pagsamba mo, hindi ritual. May kausap ako rito? Kasi kung lumaki ka lang sa church, kabisado mo magtaas ng kamay, mag-amen, mag-praise the Lord, kasama ka sa music team, kasama ka sa dance team. Pero hindi kasi, porkit kasama ka sa ministry na ang ginagawa ay pagsamba, pagkanta, pagsayaw, empowered na worship mo. Hello? Kailangan malayang makakilos sa'yo. Kailangan mapuspos ka ng Holy Spirit. Sabi sa katabi mo, kailangan mapuspos ng Holy Spirit. Then, number 2, ang gagawin ito sa ating Christian walk, it will empower our witness. Hindi lang ini-empower ito yung pagsamba mo, kundi it will empower your witness. Acts chapter 4, verse 31, English Standard Version. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Nung sila ay mga puspos ng Banal na Espiritu, nakapagsalita silang iba't ibang wika at nang sila'y mangaral, sabi ng Biblia, mayroong tapang, may kapangyarihan. Kaya sinabi na po sa Pablo no, my preaching is not with persuasive words, but my preaching is with the demonstration of God's power. Pero wala kang power to witness, kaya yung iba natatakot pagka magsishare. Wala kang masasabi. Kahit kinakalabit ka na ng kaibigan mo, share mo naman ako doon sa faith mo. Ay, wag na ako. Bakit ba kinukulit mo ako dyan? Di ba? Hirap na hirap ka. Totoo lang, maraming Kristiyano hindi makapag-share ng faith nila. Tanong mo yung katabi mo, sabi mo sa totoo lang, kalabitin mo sa totoo lang, kailan ka huli nag-share ng faith mo?
Di ba? Marami rito. Last Sunday, ang ating Mission Sunday. Tama ba ako? Last Sunday lamang yon. No, tayo po'y dapat mission influencer. May mission tayo na mag-influensya sa mundong dalhin sila kay Kristo. Pero hindi natin magagawa na maging powerful ang ating witness kung walang Holy Spirit sa iyong buhay. Why? Before we become witnesses, we need to be empowered by the Holy Spirit. Ito malino sinabi ng Bible. Sabay-sabay basahin. Acts chapter 1 verse 8. 1, 2, 3, go. But you shall receive Sabi rito, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Banal na Espiritu at kayo ay magiging saksi ko. Witness, ibig sabihin saksing buhay. Kaya ka witness kasi nasaksihan mo. Sabi nung iba, paano ka magiging witness? Patay na nasa langit na si Jesus, patagal ng panahon. Ibig sabihin yung buhay mo ay saksing buhay na mayroong Kristo nagbabago ng buhay. At nagiging makapangyarihan kang saksi dahil nasa iyo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na kahit hindi ka magaling magsalita, hindi ka mahusay mag-preach, hindi mo pahusayan ng pagpipreach ang pagiging witness ni Kristo. Minsan nga sa korte, kung sino magaling magsalita, yun ang pag-iisipan ng judge, ito ay nambobola lang eh. Pero mula sa puso, totoo, nararamdaman, yun ang kapanipaniwala. Amen. Kasi ang katotohanan, tingin kayo lahat sa akin mga kapatid, pag napuspos ka ng Holy Spirit, hindi mapipigil sarili mo eh. Talagang may apoy sa puso mo, na pati yung bibig mo hindi makokontrol, ikaw ay magpapatotoo, mag-share tungkol kay Lord. Bakit marami sa atin walang power to witness about Jesus Christ? Kasi hindi ka napuspos ng Holy Spirit. Wala na yung impluensya sa iyo na kapangyarihan ng Holy Spirit. Baka na-impluensya ka ng takbo ng mundo. Imbis na impluensya ka ng power ng Holy Spirit, yung iba sa atin na-impluensya ng social media, na-impluensya ng mga kaibigan. Hello? Kung meron man tayong number 1 job na dapat natin ginagawa habang nabubuhay sa mundong ito, walang iba, sabi rin natin nung last Sunday, kundi mag-mission. Ito yung ating dapat ginagawa. Pero paano ka magmi-mission para i-share si Lord? Kung hindi ka puspos ng Holy Spirit. Amen? Sino rito nakaranas na mapuspos ng Holy Spirit, di niya mapigil sarili niya, nag-share siya. Naranasan niyo yun? Di ba? Yung talagang, hindi mo mapigil, kundi sinishare mo lahat ng makatabi mo. Nakakatawa yung ibang mga pastor natin dito, lahat ng makatabi noon, talagang, pati nga ako minsan parang gusto bang ma-born again ako? It will empower witness. I-empower nito yung pag-witness mo. Purbahan mo lang mapuspos ka ng Holy Spirit, talagang yung puso mo yung umaapaw kay Lord, kasi kung ano yung umaapaw sa iyo, lalabas sa iyo eh. Amen? Number 3, empowered for the work of the ministry. Sumunod, empowered ka sa pagsamba, empowered ka sa pag-witness, and then empowered ka rin, pag kami yung influence ng Holy Spirit nasa iyo, empowered ka para gawin ang paglilingkod sa Kanya. Acts chapter 6 verse 3, therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. Meron silang hinahanap na mga lalaki na mamamahala sa isang tungkulin na ministeryo sa church. At ang sabi nila, ito dapat ang hanapin natin. Kailangan sila yung mga puspos ng Holy Spirit. So, ang isang requirement to do the work of the ministry, hindi ka lang matalino, kailangan din naman ng may talino. Pero yung ibang matatalino, hindi puspos ng Santo Espiritu, magaling ka lang pero hindi ka nakakabless. Alam niyo ba, may malaking kaibahan yung magaling sa nakakabless? Hello? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang maging magaling, kundi, maging nakakabless ka. Alam niyo, nakakabless kasi may Holy Spirit eh.
Pero yung husay at galing lang, ay ang dami niyan sa mundo. Kung pahusay at pagalingan lang, talo tayo sa mundo. Tama? Pahusayan sa talento, ang dami niyan sa mundo. Pahusayan sa pagkanta, ang dami niyan sa mundo. Pahusayan sa pagsasalita, ang dami niyan sa mundo. Pero kailangan mapuspos tayo ng Holy Spirit sapagkat yun tayo magiging kakaiba sa kanila. Amen? And you will do the work of the ministry. Makikita mo yung kagalakan mo sa paglilingkod. Empowered ka. Wala ka mang kasama, wala mang pumapansin sa'yo, wala mang bumabati sa'yo sa ginagawa mo. Tuloy ka lang. Empowered ka eh. Pero yung mga hindi puspos ng Holy Spirit, yung kayo lahat sa akin, may konti kang gawin, naghahanap ka agad ng kapalit. Naghahanap ka agad ng recognition. May ginawa ka lang konti, ha? Pag hindi ka puspos ng Holy Spirit, meron kang parang lagi kang may hinahangad na kapalit sa iyong ginagawa. Hello? At madaling mapagod, mabiling sumuko, mabilis magkumpara. Hello? Ang hindi puspos ng Holy Spirit, magugutumin ka sa paglilingkod. Naghahanap ka posisyon. Hello? Pag hindi ka puspos ng Holy Spirit, sabi ni Bishop Boy Ramos, ang paglilingkod mo nagiging nakakagutom, nakakatamad, magsasawa ka. Hello? Tama ba? Pero pag puspos ka lagi ng Holy Spirit, kapatid, lumilipas na ang dekada sa paglilingkod mo, hindi ka nangihinawa. Parang laging bago ang paglilingkod mo. Ako lagi ko po nararamdaman, sabi ko, Mami, parang may bago lagi eh. Yung pakiramdam mo na parang kang nagsisimula pa lamang. Yung iba dito, di pa nagsisimula, umaayaw na. Sabi sa katabi, huwag kang ganon. Hindi ka pa nagsisimula, ayaw mo na. Anong kailangan mo, kapatid? Kailangan mo ng impluensya na kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Parang yung paglilingkod ay hindi nagiging nakakasawa. Amen? Luke chapter 24, verse 49. And behold, I am sending forth the promise of the Father upon you. But you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Itong mga alagad ni Jesus, listen to this ha. Ang mga alagad ni Jesus, nabuhay na si Jesus this time, at siya ipapanik na ng langit, pero sabi niya, wag muna kayong mangaral tungkol sa akin. Wag muna kayong magpatotoo sa akin. Wag muna kayong maglingkod. Hanggat hindi dumarating sa inyo, na kayo balutan na kapangyarihan ng Santong Espiritu. So napakahalaga nun sa paglilingkod. Hello? Ulitin ko, hindi pinag-uusapan ng galing at husay. Hindi mahalaga yon. Bagamat kailangan natin sila. Pero kung galing at husay lang, pero hindi puspos ang Holy Spirit, wag na lang. Pero kung may husay at galing ka, at magpapailalim ka pa sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, mas grabe magagawa mo kapag the kingdom of God. Tama ba? Kaya po, ano kailangan natin? Magpa-influensya tayo sa Holy Spirit. Kailangan lagi tayong lukuban, samahan, mapuspos, makipag-fellowship sa Holy Spirit. Kailan ka huli nag-pray tungkol sa Holy Spirit? Na, Lord, yung Holy Spirit ay palakasin mo po sa buhay ko. Kailan ka huling nag-pray tungkol sa Holy Spirit na, Lord, itong Holy Spirit ay mangusap sa buhay ko. Maka-fellowship ko siya. Kasi Diyos siya eh. Hindi siya isang puwersa lang. Hindi siya puwersa na parang kuryente na pag hinawakan mo, kukuryente ka. Hindi ganun siya. Siya ay isang Diyos na may persona. May personalidad. No? Pwede mo siyang makilala sa malalim na kapamaraanan. Amen? Now, ano ang impluensya ng Banal na Espiritu sa atin? Ito ay sa pamamagitan ng anointing niya. Okay? The influence power of the Holy Spirit through His anointing. Pag nilukuban ka ng Holy Spirit, pag napuspos ka ng Santong Espiritu, ang isang gagawin niya sa'yo, ia-anoint ka niya. Kaya anointed yung worship mo, anointed yung witness mo, anointed pati paglilingkod mo. Amen ba? So ano ang nagagawa ng anointing na ito sa ating buhay? Okay? Things the anointing of the Holy Spirit will do. Pag na-impluensyahan ka ng anointing ng Holy Spirit, anong gagawin nito sa'yo? Number 1, ito maganda anointing
will make you more than you are. Pagka inanoint ka ng Banal na Espiritu dahil yung impluwensya na kapangyarihan niya ay nasa buhay mo, kapatid, magugulat ka, higit sa kakayanan mo, yung magagawa mo. Amen ba? Acts chapter 4 verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Nang makita ng mga tao, yung tapang, yung galing, saan ba galing yung courage and boldness na yun? When the Holy Spirit will come to you. Nung dumaba ang Banal na Espiritu kay Peter and John doon sa upper room, kasama silang nandoon, nagkaroon sila ng tapang. At ang sabi ng mga tao, kilala namin ito si Pedro at si Juan. Hindi mga nakapag-aral, hindi graduate ng college. Ito yung mga ordinaryong mga lalaking mga fishermen lamang. Ordinaryo mga tao lang ito. Pero namamangha kami sa kanilang ginagawa. At ang sabi nila, alam na namin bakit. They took note that these men had been with Jesus. Kasi kasama nila si Jesus. Tanya kayo? Pag napuspos ka ng Holy Spirit, yung kaya mo, halimbawa, ay tulang. Pero pag sumayo ang Holy Spirit, 100% magagawa mo. Hello? Pag sumayo ang Holy Spirit, ang level na kaya mo lamang ay hanggang dito lang. Mababa lang. Hindi mo kayang gawin yung mga bagay na imposibleng magawa mo. May takot ka sa pagtayo, may takot ka sa pagsasalita. Pero pag sumayo ang Holy Spirit, wow, magugulat sila. Ay, kaya pala, puspos ng Holy Spirit eh. Naalala ko, first time ko mangaral sa mga bishop. Nangyari ito sa Baguio. Bago ako mag-preach, kasi first time nila akong maririnig mag-preach. Ang mga audience ho that time ay puro bishop. Puro mga malalaki ang kongregasyon at kilala sa body of Christ. At nung ako na yung mag-preach, ganito ko inintroduce. Imagine this ha. Ang susunod po nating preacher, and this is revival night, huling gabi ng pagtitipon namin, na may ine-expect ang mga tao. Pero ganito ko pinakilala. Sabi nung speaker, nung MC, ang susunod na magsasalita sa atin ay isang batang pastor. Ngayon lang natin siya maririnig. Kaya po, kung meron man husang sabihin na hindi maayos o maganda, tayo na ang umunawa sa kanya. Let's welcome our preacher, Pastor Blen Ramos. Bagsak yung introduction. Alam nyo, may witness ako niya. Nandiyan dati sila, Kuya Romel. Kaya sumalangit ako kaya kinuha na ni Lord. Pero may video po ako niyan. So, ganun ako inintroduce. Batang pastor, tayo na ang magpaumanhin kung ano man ang sasabihin niya. Alam niyo po, for the glory of God, narinig ko yon, pero hindi umano sa puso ko. At nung tumayo ako, for the glory of God, hallelujah, sinamahan tayo ng Banal Espiritu. At nung mag-challenge tayo, mga bishop mismong nasa harapan at umiiyak. Humahagulgul sila, hindi lang basta umiiyak, humahagulgul yung mga bishop by the power of the Holy Spirit. Pag nasa yung Holy Spirit, kapatid, sabi man nila sa'yo, bata ka pa, hindi ka naman nag-aral, saka mag-graduate. Naalala ko si Bishop Boy Ramos meeting ng mga bishop, meeting din ng mga pastor, dahil nagsimula si Bishop Ramos ng isang samahan ng mga pastor sa Parañaque. Nilusob siya ng ibang grupo ng mga pastor. At habang nagmi-meeting, sabi sa kanya, sino nagbigay sa iyo ng karapatan? Ikaw ang maging chairman ng mga grupong ito. Saan ka ba graduate na Bible school? Grabe, no? Ano ba ang iyong, tawag dito, yung ano mo, no? Kumbaga sa ano yung hinihingi natin, CV. Ha? Ano credential mo? Grabe. Tahimik lang si Bishop. Hindi siya makapagsalita kasi hindi nga naman siya graduate ng Bible school. Kung sa pagsasalita lang, hindi siya marunong magsalita, hindi siya magaling mag-English. Pero kasi siya yung inanoint ng Panginoon. Iba yung inanoint, mga kapatid. Iba yung pinili ng Diyos at sinamahan ng Banal na Espiritu. Higit ka pa sa matatalino. Hello? Higit ka pa sa magagaling.
Kaya wag mong hangarin sa paglilingkod, hindi kasi pagalingan pahusayan yan eh. Hello? Yung ibang magagaling, magtataka ka, hindi man na makahawak ng mic para mangaral. Pero hindi magagaling at di mahuhusay, sila yung tagapangaral, tagapagturo. Bakit? Sinabi mismo ng Biblia yan. Yung sinasabi ng mundo na hindi magagaling mahusay, yun ang pinipili ko para mapahiya ang mga nagsasabi mahusay at magaling. So ano kailangan? Sa paglilingkod, kailangan lang natin Holy Spirit eh. Yung mapuspos ka ng Santong Espiritu. Nung makita ng mga tao na itong si Pedro at si John na mangha sila sa ginagawa nila, bitabang sila sa pangangaral. Ang nakita nila, kasi itong mga ito, kasama nila si Jesus. Kaya malino na sinabi na Zechariah chapter 4 verse 6, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Hindi sa iyong lakas, hindi sa iyong kapangyarihan, kundi dahil lamang sa pagsama ng banal na Espiritu, kaya nyo magagawa ang mga bagay. Amen? Kaya po sa buhay Kristiyano, hindi natin kaya talaga eh. Tukso ng mundo, hindi mo kaya yan. Tukso ng sanlibutan, nagkalat yan. Manood ka ng TV, maglakad ka sa kalsada, nandyan lahat ng tukso. Tama? Hindi mo hinahanap, basta na lang dumarating. Ang kasalanan kabila. Ang panghihina, laging nandyan. Panghihinain ka ng problema, ng suliranin. At hindi mo kaya malagpasan yan kung hindi sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na sa atin. Kaya kung meron mang impluensya na dapat nasa atin, walang iba kundi Holy Spirit. Huwag kang mapuspos ng cellphone na wala kang ginawa kundi mag-cellphone na mag-cellphone. Huwag kang mapuspos na kaka-YouTube mo, ng talino't galing mo, mga pangarap mo. Yung iba rito, puspos ang pangarap nila. Pero kung hindi ka rin sasamahan ng Banal na Espiritu, sasabihin ko sa iyo, dumating man yung pangarap mo mangyari, wala pa rin kabuluhan yan. Wala pa rin kabuluhan. Hello? Yung lamang nakasunod sa kalooban ng Diyos, ang mayroong kabuluhan. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ulitin mo, sabi sa kanya, wala kang may pagmamalaki. Ang sabi ng Bible, ang mga mayayaman, wag ipagmalaki kanilang kayamanan. Ang mga matatalino, wag ipagmalaki ang kanilang katalinuhan. Ang malalakas, wag magmalaki sa kanilang kalakasan. Kung meron man tayong ipagmamalaki, walang iba kundi sinasamahan tayo ng Diyos. Yun lang ang ating may pagmamalaki. Paano na kung hindi ka pa sinasamahan ni Lord? Nanya kayo? Kaya sabi mo sa katabi mo, pilitin mo, hingin mo, i-desire mo na samahan ka ng Holy Spirit. Amen? Ano pa nagagawa ng anointing sa atin? Number 2, with the anointing comes spiritual authority and healing power. Pag sinamahan ka ng anointing, ng impluensya, ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, makikita mo may spiritual authority ka eh. At may kapangyarihan ka para magpagaling. Ito sinabi ng Luke chapter 9 verse 1, then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. May spiritual authority ka. Hindi kayong Kristiyanong lampa-lampa. Pag nasa yung Holy Spirit at nasa yung impluensya ng kanyang kapangyarihan, hindi kayong Kristiyanong lulugmo-lugmo. May nakita kayong Kristiyanong lulugmo-lugmo? Walang sinabing patotoo kundi problema niya, nakaraan niya, yung kanyang kahinaan, ginawa niya na nakaraan, na parang gusto na niyang umayaw, sumuko. Walang sinabi, puro ganon. May narinig kayo ganyan? Lagi na lang nagko-compare, lagi nakikita ang mali ng iba. Puro negative ang lahat ng sasabihin. At pagka-fellowship mo siya, manghihinak. Malakas ka, pero parang unti-unti ka parang bumabagsak. Pero ang may anointing ng Holy Spirit, may impluensya ng Banal Espiritu, makikita mo meron kang spiritual authority. Alam mo yung taong, napansin nyo na ba ang merong authority sa wala? Halimbawa, bigyan ko example. Pag pumasok ang isang taong may authority, mararamdaman mo may authority yan. Hindi man nagsasalita, pero alam mo, hindi pa nagsasalita, pero may authority yan. Usually, listen to me ha, bigyan ko kayo ng tips. Sa mga grupo, kung sinong pinakamaingay, yun ang pinakamahina.
pansinin nyo, kung siya sa grupo, kung sinong pinakamadaldal at mahiling magsalita, yun ang pinakamahina. Hindi kasi palakasan sa boses at salita ang pagkakaroon ng authority. Sa buhay Kristiyano naman, kailangan mo yung Holy Spirit, yung influensya ng Holy Espiritu sa'yo, para magkaroon ka ng authority in the Spirit. Na kung saan, pati demonyo tumatakbo sa'yo. Hello? Lumalakad ka pa, tumatabi na yung demonyo. Amen ba? Lumalakad ka pa lang, nagtatakbuhan na yung masasamang espiritu. Yung iba kasi lumalakad pa lang, sinasalubong na ng yakap ni demonyo eh. Hindi nga sinasalubong, iba kakbay pa eh. And to cure diseases. Hindi lang yung spiritual authority, kundi may healing power ka. O hindi naman ikaw ang nagpapagaling, kundi si Lord. Kaya wag kayong matakot. Alam mo, pag puspos ka ng Holy Spirit, ang influential ba ng Espiritu nasa sayo, mag-pray ka na mag-pray sa mga may sakit. Huwag kang matakot. Hindi naman ikaw ang magpapagaling. Paano, Pastor, kung hindi sila gumaling? Kay Lord yun eh. Hindi mo naman trabaho yun eh. Ang trabaho natin, patungan ng kamay ang mga may sakit, ipanalangin sila at manampalatayang kaya silang pagalingin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kaya silang pagalingin ni Lord. Number 3, with the anointing comes power to live victoriously. Pag ang anointing ni Lord, ang impluensya na kapangyarihan ng Santong Espiritu nasa sayo, ang buhay mo matagumpay. Oo, may labanan. Actually, yung tinatahanan ng Banal Espiritu at ginagamit ng Diyos mightily dahil nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos, mas marami atake sa iyong kaaway. Ang totoo, kung hindi ka na inaatake ng kaaway, baka ka-burks mo na siya. The moment you obey the Lord, God's will, sinusunod mo kalooban ng Panginoon, nandiyan lagi ang atake ng kaaway. Pero kang mag-alala, nasa iyo yung katagumpayan. Anumang higante na ating haharapin sa buhay, at marami tayong higanting lalabanan. Ang dami natin higanting sasalubungin. Alam niyo, naalala ko si David. Si David po, ang sabi ng Bible, nang lalabanan niya si Goliath, sabi ni King Saul sa kanya, may gatas ka pa sa labi, lalabanan mo yung giganting yan? Bakit? Kaya mo ba yan? Opo, sabi niya, ang pinapatotoo niya yung kanyang karanasan. Sabi niya, ako'y tagapag-alaga ng tupa. Kapag may oso, may leon, nakukuha ng aking inaalagaang tupa, kinukuha ko po sila sa kanilang mga kamay. Kinukuha ko po sila sa bibig ng leon. Nilalabanan ko sila. At yung Diyos na nag-ingat sa akin, ang mag-iingat sa akin, sa Pilisteyong iyan. At ang sabi ng Bible ganito, 5 batong makikinis, kumuha siya sa ilog. Alam niyo ba bakit? Hindi dahil magmimiss siya ng isa, uy, ito pa uli, miss pa ako, at least meron akong 5. Hindi po yun. Alam niya, isa lang ang kailangan niya. Pero, alam niya na meron pang 4 na kapatid si Goliath. Alam niyo ba yun? Na meron pang mga higanting kapatid si Goliath na kailangan din niyang patayin isa-isa. Nandiyan kayo? Parang naisip na ni David na pag tinalo ko ito, lahat na ng kapatid niya kailangan talunin ko. So, ibig sabihin, he has the power to live victoriously. Bakit? Ito naging sikreto ni David. Basahin natin sa talata. 1 Samuel chapter 16, verse 13. So, as David stood there, among his brothers, Samuel took the flask of the olive oil he had brought and anointed David with the oil. Kasi that time, sabi ng Diyos kay Samuel, ang propeta ng Diyos, Samuel, hindi ko na sinasamahan si Saul bilang hari. Maghanap ka na ng isang hari at may pinili na ako isang hari sa lahi ni Jesse. Puntahan mo yung kanyang bahay at mula doon sa mga anak ni Jesse, may pipiliin akong hari. At yun nga ay si David. So, inanoint ng Diyos si David bilang hari. May anointing siyang dala-dala. Kaya anuman ang labanang dumating kay David na pagtagumpayan niya. Sabi nga nung awit, at ito yung kinaasar ni Saul. Libo-libo pinapatay ni Saul, 10,000 naman ang kay David. Na umaawi sila.
No? Minsan, kung sino yung mga nasa tao paligid, yun ang mga asa talaga sa'yo, no? Libo-libo kaysa 10,000 libo naman kay David. Kaya naman nagawa ni David yon. Bakit? Inanon siya ni Lord. Mahirap lumaban sa takbo ng mundo, totoo lang. Kabataan ka, ang hirap iwasan yan. Ang hirap. Sa sariling lakas mo lang. O kaya mag-asawa, pa-overcome nyo yung tukso o yung mga bagay ng problema ng mundo. Ang daming problema eh. Hindi natin kailangan bilangin pa isa-isa. Ang daming problema. Pero makapagtatagumpay tayo pag tayo sinamahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen ba? Kaya po, listen to me, church. Magtatapos ako eh. Ingatan natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu kumikilos sa atin. Kasi yung anointing na yan, alam niyo po, pwedeng mapigil yan. Pwedeng mawala. At marami na yung tinatawag na ikabud. Nang ibig sabihin ng ikabud, lumisan na o pumanaw na yung anointing ng Diyos sa buhay niya. Nag-ikabud na siya. Okay? Ang ikabud ay salitang pinanawan. Umalis na ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Yun ang wag mangyayari sa atin. Sabi sa tabi, wag mangyayari sa'yo. Eh paano? Kasi ang anointing, the influence anointing of the Holy Spirit can be cut off and block. Alam niyo ba, pwede ma-cut off yan? Ulitin ko, napakahalaga ng influential ng Espiritu sa ating buhay. Kaya wag ho nating hahayaang ito ay ma-cut off. Eh paano ito maka-cut off? Ilang mga bagay. Number 1, anointing can be blocked by sin. Yung paglalakad mo, no, pamumuhay, no, nang lagi nasa kasalanan. Isaiah 59 verse 2, it's your sin that have cut you off from God. Ang kasalanan mo ang siyang pumutol sa iyo sa Diyos. Yung pamumuhay sa kasalanan, kahit anointed ka, kahit sinasamahan ka ng Diyos, kung ang paglakad mo ay lagi sa pamumuhay ng makasalanan. Kaya bantayan mo, naririnig mo. Bantayan mo, nakikita mo. Bantayan mo, sinasabi mo. Bantayan mo kung sino kasama mo. Kung pinahalagahan mo ang anointing sa buhay mo, bantayan mo lahat ng maaaring mag-influence sa iyo labas sa kapangyarihan ng Banal Espiritu. Naintindihan niyo yun? Sabi mo sa katabi mo, bantayan mo ang mag-influence sa iyo. Walang dapat mag-influence sa atin kundi ang Diyos. Ang Banal Espiritu at kanyang kapangyarihan. Pero kung lalakad ka sa kasalanan, mararamdaman mo naman agad eh. Cut, may nakakat. Listen to me, this I believe. Ang ating relasyon sa Diyos, bilang tatay natin siya, hindi na makakat yun, tatay natin siya eh. But your relationship to God, your fellowship with God, nararamdaman mo lumalayo. Nalala niyo ba yung panahong ang saya-saya nung mama mo, nung papa mo, bilang meron kang nagawang mali, hindi ka makaharap man lang kay tatay o kay mama. Di ba? Nalala niyo ba yun? Yung mga magulang dyan. Di ba? Ang saya-saya nyo, nagkikwentuhan kayo, tiwalang-tiwala mama at papa mo sa'yo, eh may nagawa kang mali, halos di ka makaharap. So ano nasira? Yung tiwala. Yung fellowship. Anak ka pa rin niya, tatay mo pa rin siya. Pero may na-cut off. Ang anointing ganun din, mga kapatid. Kapag ka tayo lumalakad sa mali, mga bagay na ayaw ng Diyos sa atin, ano yon? Mga bagay na makamundo, makalaman. Hello? Makikita mo yung anointing mo, napuputol. Sumunod. Anointing can be blocked because of lack of prayer. Pag hindi ka lagi nagpe-pray. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored as happened among you. Sabi rito, manalangin tayo para ang salita ng Diyos ay lalong mag-speed. Pangangaral tungkol sa Kanya, lalong papabilis. Alam niyo, ang prayer, napakahalagang bagay sa buhay ng Kristiyano. Ang katotohanan, pag wala ka ng devotion kay Lord, ang bilis mong matukso, ang bilis mong magreklamo, mabilis kang manghina. Kaya sabi mo sa katabi mo, bantayan mo yung devotion mo. Sino rito nakapagpe-pray pa ng 1 hour, taas sa kamay? Sige, taas. Kung talagang, talagang Lord, nakapagpe-pray ako ng 1 hour.
Wow, praise. Palapakan naman natin si Lord. 45 minutes. 45 minutes. Wala na. 30 minutes. 30 minutes. 20 minutes. Talaga, ha? 15 minutes. Ba, meron pa rin. 10 minutes. 5 minutes ko mag-pray. Ayaw ma, last 2 minutes. Pero yan, last 2 minutes ko mag-pray. Alam nyo, kung meron man tayong isang bagay na i-disiplina sa buhay, wala iba kundi prayer, panalangin. At ang panalangin, tinatawag na pray without ceasing. Lagi kang connected kay Lord. Ang totoo, hindi mo kailangan mag-pray ng mahaba. Ang kailangan mo consistent, tuloy-tuloy. Kahit naglalaba ka, nagpe-pray ka. Kahit nasa CR ka, nagpe-pray ka. Kahit naglalakad ka, nagpe-pray ka. Listen to me, ang taong prayerful ay may kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. May hindi prayerful, kanya kayo? Hindi prayerful, ako sigurado yan, puspos ka ng ibang bagay. Kasi hindi mo makapag-pray. At ang totoo, gusto ko sabihin ito sa inyo, natutunan ko ito kay Bishop Boy Ramos, ang taong hindi prayerful, mayabang. Ulitin ko ha. Ang isang taong hindi prayerful, mayabang ka. Hindi mo lang, kasi dalawang taong mayabang eh, yung taong aminado at yung taong patago. Pero pag hindi ka nagpe-pray, isang indikasyon yan, mayabang ka sa sarili mo. Bakit? Pag hindi ka nagpe-pray, inaangkin mong kaya mo. Pero ang taong nagpe-pray, inaangkin mong wala kang magagawa kung di ka sasamahan ng Diyos. Kaya mo pinagpe-pray. Amen? So, pagka hindi ka prayerful, pati anointing, nabablock. Bago ka tumayo, bago ka gumawa, bago ka magsimula ng araw, mag-pray ka. Kasi ang sabi ng Bible, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kailangan natin laging mag-pray. At ang prayer, hindi mo naman kailangan kabisado. Hindi kailangan na parang bumubuka lang bibig mo, pero hindi nakaugnay sa puso mo. Kasi darating ang time, kakapray mo na kakapray. Minsan yung prayer mo parang kabisado na lang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tapos na. Pero kailangan, alam niyo, yung hangad ni Lord, magpe-pray kayo ganito. Pumasok sa iyong kwarto, sarado mo ang kwarto na wala nakakakita at kausapin mo ang iyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin, mula sa puso. Kailangan ko nag-pray na mula sa puso, talagang binuksan mo yung puso mo sa Diyos. Yun ang gusto ni Lord eh. Yung nagpe-pray ka na, Lord, sama mo po ko, hindi ko kaya ito, Panginoon. Talagang mula, hindi mo kailangan ng magagandang mga salita. Na parang mga religious na salita, Ama namin, Diyos na makapangyarihan, may lalang ng lang. Hindi kailangan ganun. Tanya kayo, kundi mula lang sa puso, kinakausap mo siya bilang tatay mo at anak ka niya. Ikaw ba pag-usap sa tatay mo, kailangan mayroon ka pang paikot-ikot? Taya, salamat kasi, di ba yung mga ganun salita? Ikaw ay mabait na tatay, ikaw ay, sabi sa, ano ba gusto mo sabihin? Di ba? Kasi gusto ng tatay mo, kung ano gusto mo sabihin, marinig na niya. Bagamat tinuturuan tayo mag-pray nung acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication, magandang pattern yan, pero alam niyo, pinakamagandang pattern sa prayer, buksan mo yung puso mo. Buksan mo yung puso mo kay Lord. Kasi ang taong prayerful, anointed na tao. Amen? Sabi sa tabi mo, ang taong prayerful, anointed na tao. Sinasamahan ni Lord. Pangatlo, anointing can be lack of faith. Pag hindi ka lumalakad sa pananampalataya. Matthew chapter 13, verse 58, and he did not do many miracles there because of their unbelief. Hindi nakagawa ng maraming himala ang Panginoong Hesus sapagkat sila ay hindi mga naniniwala o nananampalataya. Mahirap makakilos si Lord sa atin ng walang faith. Ang anointing ni Lord, pag ikaw mismo hindi ka naniniwala, anointed ka, nawawala yun. Nandiyan kayo? And listen to me, no? Tingin kayo lahat sa akin, may malaking kaibahan ang gifted sa anointed. Nabanggit ko na kanina, di ba? Ang gifted, nakaka-wow. Gifted. Ang galing. Pero yung anointed, nakaka-bless.
Ang anointing na sinasamahan ng Diyos, mararamdaman mo may pagkilos si Lord eh. Ikaw na nanonood sa Kanya, ikaw na nakikinig sa Kanya, ikaw na ka-fellowship niya, may impact sa sarili mo. Nararamdaman mo, sinasamahan ito ng Diyos. Pero yung hindi, ay mararamdaman mo na iinis ka sa Kanya. Parang pag ikaw puspos at kasama mo hindi puspos, naaayaw mo eh. Nagkakaroon ka na parang, ano ba ito mga kasama ko? Mag-ingat ka kung sinong kasama mo. Kasi it will block the anointing of God. Kaya napakahalaga, the influence power of the Holy Spirit. Basahin natin to. The Holy Spirit is not just an influence. Listen to me. Hindi lang siya basta influensya. Hindi siya isang kapangyarihang kidlat, kuryente, o isang siyang puwersa. The Holy Spirit is a person who can be known as a person. Isa siyang persona na pwede mo siyang makilala bilang isang persona. Acts chapter 19, verse 1 to 2. And it happened, while Apollos was at Corinth, that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. And finding some disciples, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So they said to him, "We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit." Sabi rito ng talata, si Pablo napadaan doon sa Corinto, kung saan ay nandoon yung mga Kristiyano na nasa Ephesus. Ang sabi rito, may mga disipulo lang kumikilala kay Jesus. Sila ay mga nanampalataya na sa patotoo, katuruan tungkol kay Jesus. Pero tanong sa kanila ni Pablo, natanggap nyo na ba ang banal na Espiritu? Tinanggap nyo na ba ang Holy Spirit? Sabi ng mga taga doon, hindi ho namin naririnig ang tungkol sa banal na Espiritu. Actually, kung itutuloy natin yung basa, sabi ni Pablo, kung kayo nabautismohan na sa tubig, ngayon naman kailangan mabautismohan kayo sa banal na Espiritu. Iba yung bautismo sa tubig, iba yung bautismo sa banal na Espiritu. Anong pinupunto ng talatang ito? May mga tao, kahit na tagasunod na ni Kristo, pero wala silang idea, wala silang kaisipan, at wala silang karanasan tungkol sa pagkilos at impluwensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi natin kanina, ang topic natin, influencer. But the most powerful influence in Christian life, ang iba kundi ang Holy Spirit. Ang tanong ko sa inyo, narinig niyo na bang Holy Spirit? Ngayon lang katuturo. Ang tanong ko naman sumunod, gusto niyo bang tanggapin ang Holy Spirit? Kasi pwede niyo siyang tanggapin. Sabi ng Bible, sa huling panahon, ibubuhos ko ang aking kapangyarihan sa lahat ng tao. Ano yung kapangyarihan yun? Yun ang banal na Espiritu ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. I feel the anointing of the Lord sa ating pong kalagitnaan. The most powerful influencer in Christian life is the Holy Spirit. Kailangan natin siya. Kailangan natin para sa kaligtasan. Kailangan natin sa paglalakad bilang Kristiyano, ng Christian walk. At kailangan natin yung anointing niya para sa mga task, assignment na kailangan natin gawin. We need the influence of the Holy Spirit. But my question to you, listen to me, church. Kamusta na ang relasyon mo sa Holy Spirit? How is your relationship with the Holy Spirit? Because Holy Spirit is a person, listen to me, He has an emotion and He can be grieved. Ano ibig sabihin ng pastor? Ang banal na Espiritu ay persona, may damdamin, at pwede siyang masaktan. Nagigrieve din siya. Kaya ang sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Huwag niyo saktan ang banal na Espiritu. Papaano? Lumakad kayo sa kalooban ng Diyos. Lumakad tayo sa pagsunod sa kalooban ng banal na Espiritu. Bakit? Listen, ang sumusunod sa laman, dadaling ka nito sa kamatayan. Ngunit ang sumusunod sa Espiritu, dadaling ka nito sa buhay. Tayo lahat ay yumuko. As we worship the Lord, ulitin natin, come Holy Spirit. Hayaan natin, pakilusin natin sa oras na ito. We cannot command God, but we can make a request. And we can have faith na ang Diyos ay kikilos sa ating kalagitnaan. Oh, hallelujah!
Oh, Jesus, Jesus. Open your heart to God right now. Open your spirit to God. It is not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. come on, church. Open your heart. Open your spirit. Prepare your heart to God right now. Oh, Jesus. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome By your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Your We need the power, the influence, the baptism of the Holy Spirit in our life. Lalo na po sa mga naglilingkod kay Lord. Listen to this. Do not rely on your past experience to the Holy Spirit. Huwag ka lang mag-rely doon sa mga nakaramong karanasan sa Kanya. Because there is new every morning. Yes, Lord. Dahil laging may bago sa Kanya. At kung oras na ito, nagnanasa ka, malanasan mo muli ang Kanyang kapangyarihan. Nang yakap sa iyo ng Diyos. Nang pagbuhos ng Kanyang kapangyarihan sa iyo. Napakahalaga, i-desire mo ito. Napakahalaga, buksan mo yung puso. Mag-pray tayo. Amen. At sabihin natin na, Lord, I need your Holy Amen. Spirit. Amen, Lord. I need Amen, Lord. your power, your Holy Spirit in my life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. And if you're ready right now to receive the power of the Holy Spirit, Yes, Lord. I want you to come to the altar right now. Lapit po kayo sa harapan. Lahat ng nagnanasa, ng impluensya, ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, come quickly right now. Oh, yababababahaya na dahanap mo. Oh, yalabahanda, yalababababahaya. Let us experience Hallelujah. your goodness. And as you come, open your heart, open your spirit. Yes. Experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Yes, Let us Be ready. the glory Be ready, church. of your goodness. Let us become more aware of your
Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Feel right now the Hallelujah. presence of God. Hallelujah. Be overcome by Yes. Lord, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. 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 Oh, si kabayala dahandaya bababababahana. Siya yala bahayala dadadadahana. Lord, aming Diyos, aming Panginoon, sa iyo walang maitatago, sa iyo walang naililihim. Sa oras na ito, nagpapakumbaba po kaming lahat sa iyo. Inaangkin namin kami nagkulang, inaangkin namin kami ay may mga kasalanang nagawa, sinasadya man o hindi, nasabi, napuntahan, nagawa, nahawakan ng aming mga kamay, tumakbo sa aming isipan, mga maruruming bagay, kasalanan, pagsuway sa iyo. Humihingi po kami sa iyo ng kapatawaran. Humihingi po kami sa iyo muli ng iyong kahabagan. Salamat sapagkat sa bawat pagkukulang na aming nagagawa, higit lagi ang iyong kahabagan sa amin. At ang iyong ang nagtuturo sa amin na makasunod sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, buong puso kaming nananampalataya na kami ay iyong pinatawad. Kung alam mo may kasalanan ka nagawa, hiningi mo ng tawad kay Lord right now, by faith, receive your forgiveness. Receive your grace from the Lord. In the name of Jesus, salamat po. Mahabagin kang Diyos. Salamat po, sapagkat ang iyong biyaya ay hindi namin malirip. Hindi namin ito masukat, O Diyos. Salamat sa pagkakataong muli. And Lord, narito po kami nagnanasang muli. Ayaw namin dumipende sa mga nakaraang karanasan, mga nakaraang kwento, mga bagay na lumipas na ng noon, kundi gusto namin ng bagong karanasan sa iyo. Right now, Lord, we open our heart, we open our spirit, and we ask in the name of Jesus Christ, na ibuhos mo pong muli sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong Santong Espiritu. Naniniwala kami, pangako mo yan sa amin. Ibibigay mo sa amin ang iyong kapangyarihan. And in the name of Jesus, Lord, binubuksan namin ang aming puso, binubuksan namin ang aming spirito. Malaya kang makakilos sa amin. Puspusin mo po kami ng iyong kapangyarihan. In the name of Jesus Christ. Sika babababahan. Be ready, church. Be ready. Pagbilang ko po ng 1, 2, 3. Pagbilang ko ng 1, 2, 3. You will receive the power, the baptism of the Holy Spirit. Huwag mong pipigilan.
Huwag mo pipigilan. Say the name Jesus. Say the name Jesus. Say the name Jesus. 1, 2, 3. Receive it. Receive it. Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it! Woo! Contain the presence of God. Hayaan mo kumilos sa'yo si Lord. Kung pinasisigaw ka niya, pinatatalong ka ni Lord, pinaluluhod ka, just blow! 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 Holy Spirit, come. Holy Spirit, move. Cry out, Blow! Lord. Holy Spirit, come. Holy Spirit, move. Cry out to you. Cry out, Lord. Holy Spirit, Just blow! Holy Spirit, cry out to you. Cry out, Yes! Lord. Holy Hallelujah! Come, Holy Spirit, move. We cry out to you. Cry out, Lord. Holy Spirit, Lord, we need you! Holy We need the Holy Spirit! We need your power! cry out. We need your influence in our lives! Lord, cry out, Yes! Lord. Holy Spirit, come. Holy Spirit, cry out, Woo! Lord. Come on, church! Just blow! Blow! Cry out, Lord. Cry out, God. We cry out, God. Come on, hayaan mong busugin ka! Punuin ka! Na kanya kapangyarihan! Payagan mong punuin ka! Busugin ka na kapangyarihan ng Santong Espiritu! In the name of Jesus! The anointing of the Lord will make you do things that you cannot do by yourself. The Lord is increasing the anointing in your life right now. Believe it in the name of Jesus. He's increasing the anointing and the power of God that's moving in your life.
In the name of Jesus. Oh, siya na bahaya na dadadahanan. The influence power of the Holy Spirit is to empower your worship, is to empower your witness, and to empower your work for His kingdom. The Lord is increasing your worship right now. Hallelujah. The Lord is changing how you worship Him. Yes. Oh, siya babababahaya. Yes. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Ya bababababahaya na dahan. Oh. Siya ya babababahaya na dahan. He is leveling up your worship. Come on, church. Yes. Ito'y tahanan ng Diyos. Tahanan ito ng presensya ng Panginoon. Let's worship Him. Come on. Let's worship Him in spirit and in truth. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah. Yes. Woo. Feel the anointing and the power of God right now. Woo. Amen. 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 Lord, sa buhay namin, tahasan po naming inaamin, it is not by might, nor by power, but by your Holy Spirit alone. It is sa aming lakas, husay at galing. Kaya kami magtatagumpay ay dahil lamang sa kapangyarihan ng Banal na Espiritong sumasa amin. Wala po kaming hinihingi sa oras na ito, kundi i-cover mo po kami, balutan mo po kami, tahanan mo po kami ng iyong kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa aming buhay. Mula sa oras at araw nito, mararamdaman namin kaibahang lakad namin patungo sa iyo. Mararanasan namin kaibahan na aming patotoo, pangangaral sa iyo. Mararanasan namin may kakaibang nangyayari sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. That our life will never be the same again. Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, sa malayang pagkilos mo sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po, Banal na Espiritu. In the name of Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen. Come on. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, palapakan natin ang malakas ng Diyos.